Happy Sabbath po mga kapatid. Ayan, yung ating program ay mahigpit yung oras dahil para matalakay natin lahat. Kaya hindi na ako magsasalita ng mahabang introduction. Nasa unang topic tayo ngayong araw ng Sabat na ito. At ang aking topic po ay na-announce kanina. May kinalaman po sa, siyempre hindi lang ang akin, tungkol sa mga sulat ni Ellen White kung paano po natin ito uunawain ng tama. Alam natin na ang sulat niya ang naging dahilan kung bakit marami pong mga naging sanga ang mga Seventh-day Adventist dahil po nga sa iba't ibang mga interpretation. So, ito po yung aking tatalakayin ngayon, Ellen G. White and Hermeneutics, Principle and Application. So ito pong ating topic ngayon mga kapatid ay mahalaga. Ang outline na ito ay kinuha ko po sa Andrews University kung paano po nila pinag-aralan ang tamang paraan ng pag-unawa sa mga writings ni Ellen White. Kaya nga, Ellen G. White and Hermeneutics. Pag sinabing hermeneutics mga kapatid, ito ay proper interpretation. Ibig sabihin, tamang interpretation sa mga sulat ni Ellen White. So dito ay meron pong tatlong bagay na ating pong dadaanan. Pipilitin ko po na matapos ito sa loob ng 30 minutes mga kapatid. Tatlong bagay na ating pong dadaanan ngayon. The general teaching of all the applicable counsels should be studied before conclusion are drawn. So ibig sabihin po mga kapatid, yung pangkalahatang angkop na turo at mga payo ay dapat na pinag-aaralan natin mabuti. Hindi yung pagkabasa, conclusion kaagad. Pangalawa, the time and place and circumstances of a giving of certain message should be considered. Yan, malamit natin naririnig. Time and place must be considered. At pangatlo ay kailangan natin tuklasin ang prinsipyong kasangkot sa anumang mga particular na payo. May tinutukoy po siya tungkol sa kanyang mga payo. At titingnan natin kung paano nila ina-apply ito noon. At kung paano natin i-apply ito sa ating kapanahunan. Sa madaling salita mga kapatid, pag kinag-aral natin kahit sa Bible, pag nagsasalita po yung propeta, hindi lang sa Inuit, kundi yung mga biblical prophet, ay dapat tinitingnan mabuti kung paano niya sinabi at ano yung prinsipyo na nilalaman sa kanyang mga salita o mga sinulat. So pag-aaralan natin ngayon kung gaano ito kahalaga. Meron dito number 1, definitions of principle and policy. Alamin po natin yung kahalagahan ng dalawang ito at anong pagkakaiba at pagkakapareho. So, doon sa principle, yung definition po nito, ang sabi ay, principle is unerring, unchanging rule of human conduct or behavior. Ibig sabihin, pag sinabing prinsipyo, hindi ho nagkakamali at hindi nagbabagong panuntunan o tuntunin ng pag-uugali o behavior ng isang tao. Ibig sabihin, ito ay hindi nababago. Tandaan po ninyo mga kapatid, yung salitang hindi nababago, ito po yung tinatawag natin prinsipyo. Sapagkat pag hindi po natin ito inunawang mabuti mga kapatid, ang isang prinsipyo na sinabi noon ay kailangan as is ipatupad natin ngayon. Kaya titingnan natin, titimbangin natin ngayon kung paano naman ito ina-apply. Ang isa pa po dito mga kapatid, yung pangunahing katotohanan o panukala na nagsisilbing pundasyon para sa isang sistema ng paniniwala pag-uugali para sa isang hanay o katuwiran. Dito na tayo sa pangalawa. Yon, a fundamental truth or proposition that serve as the foundation for a system and belief or behavior or for a chain of reasoning. Ngayon, meron pong dalawang bagay na atin din bibigyan ng pansin. Number 1, tungkol po ito sa characteristics of principle. Number 1, universal at pangalawa ay eternal. Anong ibig sabihin nito? Yung universal, a principle applies to all men and women in all places, horizontal aspect. At ang eternal naman ay a principle applies to all historical time periods. Principle never change. Ito po tinatawag po nilang vertical aspect. So, ang isang nature ng principle ay hindi mababago. Ngayon,
dito sa policy naman, ang ibig naman sabihin ng policy ay, a policy is the application of some eternal and universal principle to a particular contextual situation. So, ibig po sabihin, itong policy, ito ay alam natin, ito ay patakaran at universal na prinsipyo sa isang particular na konteksto o sitwasyon. Ibig sabihin, ang isa sa kahulugan nito, mga kapatid, ay ang paggamit ng eternal at universal na prinsipyo, subalit dapat ito ay nakabase pa rin sa context na dapat isalang-alang sa bawat sitwasyon o bawat panahon kung kailan sinabi ang isang mensahe. Ito ay kailangan isalang-alang, mga kapatid. Yung sitwasyon nila noon at sitwasyon natin ngayon, kung pareho natin i-apply as is, magkapareho ba ang sitwasyon? At yung policy, at pangalawang meaning po nito, ang sabi po dyan ng policy ay pwede rin itong mabago. Dahil maaring magbago ang mga pangyayari na hinihingi ng pagkakataon. Ibig sabihin, merong mga sitwasyon o pangyayari na hindi mo maiwasan, kaya yung policy minsan ay nagkakaroon ng pagbabago. Pero yung prinsipyo ay nananatili. A frequently recurring theme in the writings of Ellen White is a call to principled living. Ang isang madalas, mga kapatid, na laging binabanggit sa sulat ni Ellen White ay isang panawagan tungkol sa ano po, sa uri ng dapat maging pamumuhay ng mga Seventh-day Adventist. Dapat ang pamumuhay natin ay may prinsipyo, hindi yung wala tayong paninindigan. Ngayon, bakit ko binabanggit itong bagay na ito? Sapagkat as early as 1869 to 70 ay meron siyang sinulat. Tingnan natin ito. Sabi niya, every Christian will have to learn to be controlled by principle. Controlled by the principle of God's Word. So, dito sa mga susunod kong babasahin, idinidiin pa rin niya, mga kapatid, na yung prinsipyo dapat ay nakabatay sa banal na kasulatan. So, yung policy naman, kinikilala o binigyan ng paliwanag ni Ellen White yung policy. Ibig sabihin din ang policy, mga kapatid, kinikilala ni Ellen White ay parehong may mahalagang papel sa buhay natin. So, prinsipyo, kaya nagkaroon ang church ng policy, pareho itong mahalaga. Punta na tayo dito sa case studies, mga kapatid. Halimbawa, magbibigay na po ako ng halimbawa, mga kapatid. Meron po siyang sinulat tungkol po sa mga kabataang babae, dapat daw ay matuto na magmaniho o kaya sumakay sa kabayo at magpatakbo ng kabayo. So, kailan ho ito nangyari? Ito po ay 1903, sinulat ni Ellen White ang payong ito sa mga kabataang babae. Ang mga kabataang babae o lalaki, dapat o kailangan ay matutong magmaniho ng kabayo. Ito ay may tuturin sa kanilang kapanahonan, mga kapatid, na isang uri ng pamumuhay na kailangan po nila. Sapagkat sa panahon po nila, kung titingnan natin yung background ho nito, ay talagang kailangan. Samantala sa ating panahon ngayon, hindi ho kailangan yun. Titingnan natin ngayon ito, mga kapatid. Bakit ito kailangan? Sabi dyan, would be better fitted to meet the emergencies of life. So, nakita po natin dito yung reason. Bakit sila kailangan matuto nito? Para ano? Iyon ay maging angkop para sa future makagipitan ng buhay kung kinakailangan. Yung bagay na ito ay maaring ginawa nilang patakaran or policy sa panahon niyon. At nagsilbi itong prinsipyo sa kanilang pamumuhay. Pero sa ating panahon, wala na itong kwenta. Kapatid. Pangalawa po dito, rule number 2 requires us to study the context in examining potentially troublesome statements. So, what about girls harnessing and driving horses? So, sinasabi po dito sa konteksto o aalamin dapat natin bakit sinabi itong bagay na ito. At narito ngayon ang tinatawag natin internal context. Internal context, ibig sabihin, yung paghimok o payo ni Ellen White na pag-aralan ng sumakay sa kabayo, sa panahon ngayon ay pinapayo niya na dapat ang mga kabataan ay mag-aral para sa future nila. Ang problema, marami po sa kanila ang malayo sa eskwelahan ang tinitirhan, mga probinsya baga.
ay wala namang sasakyan noon na katulad ng ating mga sasakyan ngayon na pwede kang mag-book ng mga motor, drum, o napakadaling ng transportation. So nahihirapan po sila sa kanilang transportation. Yan po ang isa sa internal context niyan. Pagdating po sa external context, mga kapatid, karamihan sa mga Adventist nga na nandun sa malayo ay kailangan po nila na matuto po nito. Sa konteksto ng payo ni Ellen White, ay sa panahon po ng kagipitan, sabi niya, di ba? Kaya naka-specific yung payo niya sa mga kabataan dahil ang nature ng family noon, halimbawa yung lalaki may sakit, ang asawang babae hindi pwedeng umalis. Kailangan nakaalalay doon sa asawa. So ang kailangan umalis, tumawag ng doktor, bumili ng gamot, o ano ang kailangan para malunasan niya may sakit, mga kabataan. Vice versa, kung ang babae naman ang may sakit, hindi rin pwedeng umalis yung lalaki. Okay? Yan yung context na tinatawag. Kaya ang kanyang sinabi, yung mga kabataang lalaki o babae, marunong dapat mga bayo. Hindi man lang niya sinabi na, pati mga magulang. Kaya nakikita natin dito ngayon, mga kapatid, yung pong dahilan kung bakit sinasabi ang isang salita. Ngayon, ito po ang ilan sa mga dahilan noon. Electricity had begun to appear in some places. Hindi pa ganun kaano yung electricity. At ganoon din po, mga kapatid, yung mga communication. At ito nga, yung number 3, yun yung sinasabi ko kanina. Kaya nakapokus yung payo doon sa kung paano po maiwasan ang problema nila noong panahon ngayon. Ngayon, application na tayo, mga kapatid, sa ating panahon ngayon. In our industrialized and technologically advanced society, tingnan po naman natin ngayon ang ating panahon. Saan mo gagamitin yung kabayo dito sa puting kahoy? Anong gagawin mo dyan? Ngayon, ginagamit ko po itong bagay nito kasi napakahirap maintindihan nung nagpapaka-stricto sa pagluluto. Iba ang panahon noon, iba ang panahon natin ngayon. Ano ba ang sitwasyon sa ating mga eskwelahan? Ano na po, mga kapatid, yung principle, hindi nawawala. Tingnan niyo kung bakit hindi nawawala ang prinsipyo. Ano ang prinsipyo? Kailangan maalwan ang transportation. Yan yung dahilan. Yun yung kahalagahan. So, ang nagbago, yung kabayo nawala, motor ang meron, kotse, at iba pa. Tulad naman ito, yung bicycle. Ginamit din niya ito bilang payo na huwag bibili ng bisikleta. Ay sa kanilang kapanahonan talaga, mga kapatid, luho ito. Mahal. Ayan. Ang bisikleta ngayon, makakapag-assemble ka at napakamura. So, meron po talagang konteksto, mga kapatid, na tinatawag. Dito na tayo sa no cooking during Sabbath. Okay, ito na po, mga kapatid. Same principle. Ano ang dahilan? Bakit niya pinapayo na huwag magluto, huwag maliligo sa araw ng Sabbath? Tingnan po natin yung panahon nila, mga kapatid. Ito po yung mga issue, Ito po yung mga references na pinagbabatayan, kaya kasalanan yung magluto at maligo sa araw ng Sabat. Kung titingnan natin yung context, mga kapatid, ay talaga namang ang layo ng kanilang kapanahunan. Kumakain ho ito ng malaking oras. Kasi wala po silang mga high-tech na mga lutuan na katulad natin ngayon. Pero tingnan po ninyo, pwede naman daw iinit yung lamig, yung niluto ng Biyernes. Ngayon, kung ikukumpara natin, ang panahon natin ngayon sa panahon nila noon, yung pagpapainit ng lamig na kanin at pagluluto ngayon, mas mauuna ka bang matapos kaysa nagpainit noon. Nakita niyo? Kasi yung makakaing oras sa araw ng Sabat, ngayon kung magkukontest, sige, ilang oras sila magpainit ng pagkain noon? Gatong yun, papapoy, ganyan. Ngayon, nagluto ka, mas mauuna ka bang matapos Diba? So yung prinsipyo hindi nagagalaw, hindi nagbabago. Tama? So yan po yung mga tinatawag po natin pagkakaiba. Tingnan, sabi dyan, wala po talagang gasto or mga high-tech na gamit na katulad ngayon. Samantalang sa ating kapanahonan, mga kapatid, magsalang ka sa rice cooker, punta ka ng simbahan, pag uwi mo, mainit pa yung kanin. So, ang gasto, ilagay mo sa
pag uwi mo, mainit ay hindi ka na magpapainit. Iba ang sitwasyon noon kaysa sitwasyon natin ngayon, mga kapatid. Itong paliligo, mga kapatid, at pagluluto, magkasama po sa statement. Pero babasa na lang po tayo, mga kapatid, dito ng sulat ni Ellen White kung talagang hindi ba siya naligo. Ang paliligo ay nakakatulong, sabi niya, doon sa ating sistema. Ito ang sabi niya, on Friday, I was unable to sit up. Sarah gave me a bath in the evening, but I was frustrated during the operation. They say that I fainted in the bathtub. Sarah and Aggie carried me into my bedroom, and Sarah watched me diligently, fearing that I should fall asleep and never waken again. Sabbath was a curious day for me. I did not seem to realize anything. I slept nearly all day. It was a sleep of insensibility, almost. I had no pain, but was unable to sit up or to think. It is a strange experience for me to be unable to think or remember. But I had not one feeling of weariness from beginning to end of my thought. The Holy Spirit refreshed me, and I was able, after speaking and taking my bath, to take up my pen and write many pages in my diary. So, anong araw po ito? Araw po yan ng Sabat, mga kapatid. Meron pa po ditong mga sinabi siya na talagang naliligo siya. Araw ng Sabat kapag kasi stress or kaya ay hinimay sa kanyang kondisyon. Actually, pagkatapos siya magsalita, pagdating ng tanghali, naliligo siya eh. So, ano yung purpose kung bakit niya sinasabi po ito? Ayaw lang niya na makain natin yung oras na mahaba sa araw ng Sabado. Karamihan sa mga nagluluto ngayon araw ng Sabado, tulog ko yung mga anak, tapos na magluto yung nanay eh. Hindi naman siguro yung lahat. Ewan ko lang kung yung iba kung sobrang pagod. So, ibig sabihin, kino-consider natin ang panahon noon at panahon ngayon. Yung prinsipyo hindi na mabago. Yung paraan ng kung paano natin ito ina-apply.